Lahat? Wala pa? Magandang hapon po muli sa inyong lahat mga kapatid kay Kristo. Tayo pong lahat ay muling magsalos-salos sa mabuting balita na ating mapapakinggan sa hapong ito. Sa oras na ito, binabati kong muli ang ating Panginoong Diyos na buhay, na makapangyarihan sa langit at lupa. At magandang hapon din muli sa inyong mga kapatid kay Christ. Ano man ang ating ginagawa sa hapong ito, naway ating pakinggan ang mensahe ng Diyos. Upang patuloy tayong patatagin ng Lord, maalis ang ating mga kahinaan, at higit sa lahat, magkaroon tayo ng kaligtasan. So, pansamantala po tayo magsipagyuko at tayo ay manalangin. Yes, Father God, I pray in the name of Jesus. Patuloy po namin dinadalangin, Lord, ang oras na ito sa tanghaling ito, Diyos, o sa hapong ito, Panginoon. Patuloy po namin dinadalangin ang bawat isa sa amin na naway samahan mo po kami ng banal mong kapangyarihan. Liwanagan mo po, Diyos, ang aming maisip at puso. Na naway, Panginoon, patuloy mong buksan ang aming mga kaisipan, ang aming mga pandinig, ang aming mga paningin. Lord God, open our eyes in the name of Jesus. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, banal at dakila. Diyos na makapangyarihan, Panginoon, mangmangman kami sa iyong paningin. Subalit pagkalooban mo po kami ng sapat na kaalaman at karunungan upang huwag kaming malinlang ng kadiliman ng mundong ito, Diyos. Panginoon, dinadalangin ko rin ang aming mga kapatid na nasa malalayo, kapatiran sa pananampalataya, mga kapitbahay, sampu ng aming mga members of the church, mga pastors and leaders of God, ganun din ang mga frontliners, mga ngasiwa sa aming gobyerno, mulang presidente hanggang sa mga barangay. Father God, pagpalain mo ang mabuting balita, na sino mang makapakinig ng mabuting balita, ito ay magbigay liwanag, kapayapaan sa aming buhay. Ano man ang hasik ng kaaway, in the name of Jesus, tinataboy ka namin, spirit of destruction, lumayas ka sa ngalan ni Jesus. Ama, marami pong salamat muli sa hapong ito. Purihin ka ngayon at magpakalanman. In Jesus' name, Amen. So, magandang hapon po muli sa inyo mga kapatid. God bless po sa ating mapapakinggan. Naway ito po ay magbigay liwanag sa ating buhay. Ang topic po natin ngayon mga kapatid is tungkol sa Diyos, ang banal na Espiritu Santo. Madalas na po natin napapakinggan, lalong-lalo na dito sa church, doon sa ibang mga pastors, pero ganun pa man. Bakit pa ulit-ulit na sinasabi sa atin ng Lord na ang Diyos ay Espiritu? Ayon po sa John 20, chapter 4, verse 24, na ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kasi marami pong tao sa panahon natin ngayon na lalong hindi na makaunawa kung ano nga ba ang Diyos na kanilang sinasampalatayanan. Sa panahon natin ng crisis ngayon, maraming problema sa kapaligiran, dapat po tayong lumapit sa ating Diyos na totoo. Hanapin natin ang Panginoon upang tayo i-guide niya kung ano nararapat nating dapat gawin. So, sa hapong ito, napakainit man ang panahon, ano man po ang inyong ginagawa, invite ko po kayong makinig pansamantala, isang oras man lang. O pakainin po natin ating mga kaluluwang ito na nanlulupaypay, na pinupuno ng problema ng kapaligiran o ng kaaway. So, sabi nga, God is everywhere, no? Ulitin ko po ulit, ang sabi po sa aklat ng John chapter 4, verse 24, God is Spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and truth. Sabi nga, the Holy Spirit is a power. Ngayon, ang Espiritu ba ng Diyos ay, sa panahon ba natin, ay mayroon na bang nakakita sa Diyos? Ayon po sa asulat ni Apostol John sa chapter 1, verse 18, sabi po dito, kailanman walang nakakita sa Diyos. Subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Sino yon? Si Jesus. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. No one has ever seen God. Only God, who is the Father's side, He has made Him known. Yan.
Ang tangi lamang na nagpakilala sa atin, walang iba kundi si Jesus. Sa pamamagitan ng kanyang mga mensahe sa Biblia, doon po natin nakilala ang ating Panginoon. Nasabi nga ni God, wala kailanman, wala pang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Tama po ba? Ayan po, yung mga nakikinig po na very active kay God, pagpalain nawa kayong Lord, ingatan, ilayo sa mga karamdaman. Ayan po ang ating mga kapuso, ang ating mga kapatid kay Christ. No? Malayo man sila, talagang deserving silang makinig. Yan. Alam ko na mahal nyo ang ating Panginoon at mahal na mahal din kayo ng Lord. Kaya sa oras na ito, may gusto man kayong gawin sa sarili nyong tahanan, pero nandyan kayo sa harapan ng Panginoon. Ginagamit lang po ako kasangkapan ng Diyos, no? Sa pangatlo po na sabi po dito sa sa 1 John chapter 4 verse 12, walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ito po yung supporting verse ng ating binasa kanina. Ngunit kung tayo nag-iibigan, nasa atin siya, nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Sa English version, no one has ever seen God. If we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. Diba? Sabi nga, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kapag po nag-iibigan tayo bilang magkakapatid kay Christ, so naroon po yung ng Panginoon, pagsama niya sa atin. Nasa atin siya. Nakikita niyo po ngayon, ang naobserbahan ko po sa ayun po sa nakikita po namin sa balita, sa pang-araw-araw po nating pamumuhay, na although napakarami pong problema sa ating bansa, hindi lang sa ating bansa, ang nakikita ko po yung maraming Kristiyano o hindi pa man totoong Kristiyano, naroon yung pag-ibig nila sa kapwa. Yung pagbibigay, yung pagmamalasakit, yung yung ginagawa nilang the best para mabigyan ang ibang tao ng kagalakan sa kanilang puso. Lalong-lalo na yung mga walang makain, yung nakatira na sa tabi ng mga kalsada, walang masilungan, walang matulugan, yung iba nasusunugan pa ng bahay. So sabi nga, pakinggan po natin ang tinig ng Diyos para tayo, yung ating kaluluwa ay maibsan ng problema. Dito tayo pinalalakas ng Lord, di ba? Sabi nga doon sa aklat ng Hebrew 9:27. Ano po ang sabi dito ng Lord sa Hebrew 9:27? Ay, hindi po, 25, sorry po. 10:25, I'm sorry po. At huwag kaligdaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Yan. Ito po'y paalaala po ng ating Panginoon ayon po sa sulat ni Apostol Paul, na huwag nating kaliligtaan dumalo sa mga pagtitipon o kaya hindi na tayo makapagtitipon ngayon dahil may maraming pinagbabawal. Laging social distancing. Yung wala ang mask, hindi pwedeng pumasok sa panambahan. Kailangan magpahid pa ng alcohol. Pero para sa akin po yun, dapat lang natin sundin ang ating government para din sa ating kabubuti. Ano po? Pero sabi nga, kung ating susundin ang ating Panginoon, wala naman dito tayong nababasang magbigay. Kapag ikaw may na karamdaman, kailangan gumamit ng mga ganon. Ang kailangan lang talaga, the best, a prayer. Pagbabasa ng Word of God. Kasi evil spirit po yan Salot na tinatawag. Kaya nga sabi nga, huwag kaligtaan.
Lalo na kapag araw ng linggo, ngayon pinagbabawalan po tayo. Halos 50% lang ang pwedeng magsimba o dumalo sa mga gawain. Kaya ang ginagawa po natin bilang mga leader, mga pastor, pastora, sa Facebook na lang o kaya sa cellphone, ganyan. Para makita at marating ang mga malalayo. Ito'y palaala sa atin ng Lord na huwag natin kaligtahan yung mapagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan upang patuloy tayong palakasin. Alam mo, kapag tayo nagbabasa ng Word of God araw-araw, pagkagising, kapag tanghali, wala tayong ginagawa, nagninilay tayo muli sa ating Panginoon, lumalakas ang ating pangangatawan. Ayon po sa aking experience, ako po'y may edad na, sinasabi ko lagi sa inyo. 65 na po ako, no? Pero ang nararamdaman ko yung lakas ng pangangatawan. Kasi wala po akong sa Lord na iba. Lord, sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas, bigyan mo lang po ako ng kalakasan ng pangangatawan ng aming mga pamilya, ang iyong mga abang lingkod. Gagawin po namin ang nais mo pong ipagawa sa amin. Kasi aanin mo man yung, oo, mapera ka, mayroon kang mga material na bagay, kung ang dami mo namang sakit, pero may kang sa ospital, ay wala yun. Samantala kung ika'y babad sa Word of God, lagi kang nagpipray sa isip mo, saan ka man pumaroon, nandoon ang lakas na ibinibigay ng Diyos. Di ba sabi ng Lord, ang salita niya, buhay, mabisa, matalas, pasaliman tabak na magkabilay talim. Sa Hebreo 4 verse 12 yun, ha? Tumatagos ito maging sa pinigiwalay ng ating mga kaluluwa, spirito, at nakatataho sa binabalak at iniisip ng tao. Makapangyarihan po si God. Sabi nga, hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. Amen po ba? So, doon natin ang kanyang inuutos na para tayo palakasin. Lalong-lalo na ngayon na sabi ng Lord, nakikita na natin nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kapatid, nariyan na ang mga palatandaan. So, wag na po tayo magpaisi-isi. Mahal tayo ng Diyos, nais tayong iligtas ng ating Panginoon sa darating na mga kapahamakan. Yun nga po sa mga nakapakinig ng aking preaching ng mga nung last Sunday at yung nakaraang pang mga Sunday. Salamat po sa pakikinig niyo po sa ating Panginoon. Pangalawa lang po sa iyong abang lingkod. So, dito number 4, sa John 14 verse 17. Yan. Pwede po itong take note. Wala naman po sa ating nagbabawal, no? Sinabi po dito sa John 14 verse 17, ito ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan. Bakit po? Sapagkat hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Yan. Sabi nga, kapag ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa ating mga puso, o tinanggap na natin si Christ as Lord and Savior, sabi niya dito, ito ang Espiritu ng katotohanan. At hindi matanggap ng sanlibutan. Unang-una, hindi matanggap. Bakit? Hindi nakikita nila ang Diyos. Gusto nila siguro nakikita bago tanggapin. Pero sa atin, na totoong naniniwala na ang Diyos ay hindi nakikita, nakikita man yan o hindi, ang mahalaga sa atin, nananampalataya tayo. Sabi nga, hindi nila ito matanggap kasi nasanay sila doon sa may larawan. Di ba sabi ng Lord, si Kristo, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, na siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Oo. Wala pa nakakita kay Kristo. Maliban lang doon sa kanyang mga apostol at mga tagasunod niya ng kanyang kapanahunan. Pero sa ating henerasyon ngayon, walang nakakita kailanman sa Diyos. Kaya huwag nating gawa ng mga larawan si Kristo. Si Kristo ba'y babae? Santa Maria. Santa Barbara. Sino pa? Santa Monica.
San Antonio, lahat-lahat, ay ang daming mga santo. Yung mga saint lang yan nung panahon na yan. Pero sabi ng God, huwag tayong gagawa ng larawan. Ayaw na ayaw ng Diyos na gagawa ng larawan. Kasi nakalagay dito sa Exodus, balikan po natin mga kapatid, dito po sa Exodus 20, para doon po sa mga nanonood na hindi pa nakakaalam, nakakapagbuklat ng Biblia, marami ng taong namatay, hindi pa alam kung sino ang Diyos niya. Sabi niya dito, sabi ng Lord, sa verse 5 na Exodus 20, huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinmang Diyos ang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kalang mga anak, hanggang sa ika-4 na salinlahi. Yun, or generation. Sabi ni Lord, parurusahan niya. Kung nanghihinayang ka kapatid sa mga larawan na yan, at iyan ang magbibigay sa iyo ng kapahamakan, ay maawa ka sa iyong sarili. Eto, ang liwanag naman, Tagalog na Tagalog eh. Pag hindi mo naintindihan sa Tagalog, Englishin mo pa at maintindihan mo ulit. Sabi niya, huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa linmang Diyos-Diyosan. Iyan. O, 10 Commandments po yan eh. Ako po eh, ang tagal ng panahon eh. Nagsisimba kami, halos 47 years kami sa lumang buhay po namin na sa aming pinanggalingang Katoliko. Pero ni minsan hindi ko ito narinig, sa totoo lang. Hindi ito binagbabawal. Kaya, ang sabi ng iba, ba't pa tayo nilabas sa ating pinanggalingan? Natural lang, dahil hindi naman mali ang ating napuntahan. Parang sa naglakbay ka, kapag mali ang tinatahak mong daan, tiyak babalik ka. Tama po ba? Pero kapag hindi, edi diretso ka. Ay tayo, inilabas tayo ng Lord para tayo ay makilala natin siya ng lubusan. Hindi na tayo ilalabas ng Diyos kung totoo ang ating tinatahak. Amen po ba? Ang sabi ni Lord may banta nga dito na parurusahan niya. Ang sabi niya, parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na salinlahi. Ito naman ang magandang sinabi niya, ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuan. Ang tanong, anong gusto mo? Pagpapala o pagpapalo? Dalawa lang naman yan ako, ayaw ko ng pagpapalo. Kaya pagpapalang pinili ko. Kasi noon pa man, dalaga na ako. Kapag ako nananalangin po, ang ginagawa ko, ang madalas ko napupunta ng ako'y dalaga pa, simbahan ng Binondo, simbahan ng Blooming Treat, simbahan ng Grace Park. Yan lang po ng 3 simbahan yan nung kami nakatira pa sa Maynila. Pero ang lagi kong hinihiling, Panginoon, parang may something akong hinahanap na hindi ko matagpuan. Ituro mo po sa akin kung ano po yun. Oo, nagsisimba ako. Pero hindi naman ako nasisiyahan. Parang may hinahanap ako na hindi ko alam kung ano yun. Pero yun pala ang ating totoong Diyos. Madalas akong naglalagay ng sampagita sa mga larawan ng Santo Niño. Nagpo-prosesyon pa kami noon. Pero something mayroon akong hinahanap. Yun pala ay ang totoong Panginoong Jesus na siyang maghari sa ating puso. Tama po ba? So thanks God, sa huling panahon ay tayo ay tinawag ng Lord sa pamamagitan ng karamdaman. Yan. Iba-iba pong way ang pagtawag sa atin ng Diyos. Kaya sabi nga doon sa ating binasa, balikan po natin mga kapatid, sa aklat ng Juan 14:17. Ito po ang sinabi niya. 14, John 14, verse 17. Sundan po natin mga kapatid. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan. Unang-una, bakit hindi siya matanggap? Sapagkat hindi siya nakikita.
ni nakikilala ng sanlibutan. Yun ang problema po doon. Hindi siya nakikita. Pangalawa, hindi siya nakikilala. Pero sabi niya dito, ngunit nakikilala ninyo siya. Bakit? Sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Yun pala. Nung tinanggap na natin si Kristo as Lord and Savior, ano ang natin? Sumaatin na ang Spirit ni God. Diba doon sa Book of Ezekiel? Ano sabi niya doon sa Book of Ezekiel? I-remind ko po ulit sa inyo. Ezekiel 36 verse 26 and 27. Yan. Kapag tinanggap na natin ang Spirit ni God, ito ang sabi niya, ay si Kristo as Lord and Savior. Sa verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuway ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Yan. Gagawin yung Diyos na nung unang ibibigay sa atin ng Panginoon kapag nanalig tayo kay Christ as Lord and Savior. Ang unang ibibigay sa atin ng Diyos, bagong puso, bagong espiritu. Hindi niya sinabi na bibigyan ko kayo ng condominium. Hindi niya sinabi na bibigyan ko kayo ng pera. Limpak na pera. Hindi, kundi bagong puso, bagong espiritu. Yung masuway nating puso, anong gagawin ng Diyos? Gagawin kong masunurin. Yan. Kaya minsan, pag ayaw ng magulang, si anak, susuway pa rin. Bakit? Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Alala niyo si Apostol Paul? Si Apostol Paul, kung baga sa pinapapatay niyo yung mga Kristiyano before, no? Lagi nilang tinutuligsa. Pero nanaig ba ang dilim? Hindi. Nanaig ang liwanag. No? Binago ng Diyos ang kanyang puso. Ginamit siya ng Lord na naging apostol. Kaya huwag natin kainisan yung mga yung mga taong nasa kasalanan na ng mundo. Ipag-pray natin. Ang the best natin magagawa, ipag-pray. Huwag natin silang sumpain sa Lord. Kahabagan, dulungan. Sagipin sa apoy na naglalagablab. Yan. Ngayon pa lang po, ipag-pray na po natin yung mga mahal natin sa buhay. Kasi sila alipin po ng kaaway. Ngayon, ano pang ibibigay ng Lord? Bukod sa bagong puso, bagong espiritu, ano pang ibibigay niya? Bibigyan ko kayo ng aking espiritu. Yan, spirit ni God. Upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Yan. Kaya hindi po pala tayo nakakasunod before ng kanyang utos. Bakit? Ang espiritu po natin ay iba. Yung espiritu ng kaaway. Dalawa ang pwedeng manahan po sa ating puso. Ang espiritu ng Diyos at espiritu ni Satanas. Kapag mabuti, matuwid ang sinasabi, kay God galing yan. Pero, kapag masama ang dinidikta ng kaaway, kay Satanas yan. Kaya sabi ng Lord, it's time to wake up para tanggapin na natin si Lord. Si Jesus. Matagal na, 1,000 years ago na. Ngayon na po, ay huwag na tayong magtulog-tulugan. Napakarami na po ng mga senyalis ng kanyang pagbabalik. Sabi nga, kita mo po sa ibang bansa, kapag kayo nanood ng Channel 135, Al Jazeera po yan, makikita nyo po doon. Around the world, kung ano na ang nagaganap na mga karahasan. Rally doon, nakawan doon, patayan doon, kung ano-anong COVID doon, kahirapan doon, iyan na po yan. Kaya nga sabi ng Lord, maghanda po tayo. Kasi may darating pa pong virus na mas matindi dito sa COVID-19. Huwag tayong magtulog-tulugan, kapatid. Gumising na po tayo. Huwag natin ubusin ang panahon sa trabaho. Mahal tayo ng Diyos. Isang araw, ibababa ng Lord ang parusa sa mundong ito.
Kita nyo po, anong sinasabi doon? Pag in-lockdown tayo ng 18 months, hallelujah. 6 months, June to December, 6 months. From next year, another 12 months, 18 months. I-divide mo sa 3, 6, 6, 6. Yung Agenda 21, 2021, doon po yun magkakaroon na naman ibang pamantayan ang gobyerno ng mundong ito. So, mapanganib na po yan. Ang ano po, kung mapapanood nyo po sa, ang sabi niya, gusto na magkaroon ng New World Order. No? Yung mga leader sa iba't ibang bansa, nag-uusap-usap na kung ano na ang gagawin sa maraming tao. The more na dumami ang karahasan, naghihirap na ang maraming tao, kapatid, huwag na tayo magpaisi-isi. Ang Panginoon ay laging nagpapaalaala sa atin. Huwag nating katamaran sa higit sa lahat ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sabi nga ng Lord sa Mateo 7 verse 21, hindi lahat na tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, papasok sa Kanyang kaharian, kundi iyang lamang totoong sumusunod sa Kanyang kalooban. Yan po ang tanda natin, ha? Oo, maraming tumatawag Panginoon, pero ang tanong, sino yung Panginoon na tinatawagan mo? Yun ba ay si Jesus? Sabi ng Lord, siya lang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makapupunta sa Ama, tanging sa pangalan niya lamang. Yun. Kaya huwag tayong lumakad sa ibang daan, kay Christ only, no? So, dito po sa Roma 8, chapter 8, verse 9 and 11. Yan. Sundan po natin mga kapatid. Sa Roma, chapter 8. Dito po sa Roma, chapter 8, verse 9. Yan. Para po natin maintindihan ito. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman. Yan. Sinabi ni God. Kung tayo tumanggap na kay Christ, unti-unti na tayong namumuhay ayon sa Espiritu. Ngayon, sabi niya dito, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Espiritu ni God. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo wala, ulitin ko ulit, wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Yan. Tandaan po natin yan mga kapatid, na kapag ang Spirit ni God wala sa isang tao, ibig sabihin niya dito, sinabi niya sa aklat ng Roma, hindi siya kay Kristo. Ay kapatid, kanino siya? Sa ibang Diyos-Diyosan yun. Kaya mapalad po tayo. Sa dinami-dami ng tao, magpasalamat po tayo lagi. Inopen ni God ang ating mind. Binuksan ng Diyos ang ating puso para siya'y manahan sa ating at makapiling natin siya sa araw-araw na pamumuhay. Yan. Kaya, sabi nga, wala tayong ibang pwedeng ipagmamalaki kay God. Tanging siya lamang. Gaano man, sabi nga nung topic ko nung last na nakaraang Saturday, hindi tayo maililigtas ng anumang uri ng ginto o anumang uri ng salapi. Tanging ang Panginoon lamang makapagliligtas sa atin. Kaya wag po tayo magtamad-tamaran sa pakikinig. Lalo ngayon, kanina nga may tumawag na naman sa aking kapatiran. Sister, natutuwa ako at sabi 50% na po ang magsisimba sa araw ng linggo. Pero, hindi daw po kami papayagan lumabas. Kasi, mayroon daw, isang tao na galing sa ibang lugar, napunta sa kanila sa quarry. Kahapon daw yata, ang sabi niya, namatay. Nag-collapse daw, biglang namatay. May COVID daw, yun na naman ang findings, COVID na naman. Baka naman na heat stroke, COVID na naman uli. Susunod niyan, kubeta na. Kubeta.
Sabi ng marami, ano, may permi na lang COVID. Inatake sa puso, COVID. May sakit sa bituka, COVID. Naatake sa ganito ganyan, COVID. Susunod yan, kubeta. O sige po, ano pa ang sabi niya dito? Ulitin ko po uling aking binasa sa verse 9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Maliwanag po yan. Na kapag wala, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. Yan po ang sinabi niya. Na kapag ang Espiritu ng Diyos wala sa isang tao, ibig sabihin niyan, hindi siya kay Kristo. Sister, kanino siya? Baka kay Antikristo, o baka, hindi man natin sabihin agad na Antikristo, no? Malay mo, one day, o isang buwan, o sa isang taon pa, tawagin siya in last 2 minutes, makakilala siya, no? Basta gagawin tungkulin lang po natin, ipag-pray po natin sila. So sa verse 11, anong sinabi niya dito? Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nananahan sa inyo. Yan, naunawan po ba natin? Na kapag po ay nananahan sa atin, sa ating mga Kristiyano, na taga-sunod ni Kristo, nananahan ang Spirit ng Diyos, siyang muling bumuhay kay Christ, sabi niya po dito, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa ating mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nananahan sa ating. O, kita niyo po, malinaw naman po ito eh. Kaya madali naman po natin itong maunawaan. Sa Galatia 5 verse 25, buksan po natin. Galatia 5 verse 25. Ito po ang kanyang sinabi ayon po sa sulat ni Apostol Paul sa mga taga-Galatia. Ang Espiritu ang nagbibigay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating buhay, mga buhay. Yun. Ang Spirit ni God, si God, ang nagbibigay, ang Diyos ang nagbibigay buhay sa atin. Kaya ito rin ang dapat maghari sa atin, mga buhay. If we live by Spirit, let us also keep and step with the Spirit. Yan. Siya rin ang magbibigay. Wala namang ibang magbibigay sa atin ng buhay, tanging ang ating Panginoong Diyos lamang. Kaya ang sabi nga sa aklat ng Roma, chapter 8, verse 14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Kapag pala tayo ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, tinuturing tayong mga anak niya. Ito po, ulitin ko po ulit. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Tinuturing po tayong mga anak ng Diyos. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. No? Tinuturing tayong mga anak ng Diyos. Mga anak. So, maswerte tayo dahil sa dinami-dami ng tao, tinuring tayong mga anak ng Diyos. Bakit? Nakilala natin ang ating totoong Diyos. Tinanggap natin si Lord as Lord and Savior, Healer, etc. No? Yan po. Sa verse 16, ano pang sabi niya dito? Sa verse 16, ang Espiritu nga ang nagpatotoo kasama ng ating Espiritu. Diba may small letters? Espiritu natin po yan. Na tayo'y mga anak ng Diyos. Yan. Ang Espiritu, ang Diyos ang nagpatotoo. Ang nagsasabi ng katotohanan na kasama natin ang ating Espiritu. Na tayo'y mga anak ng Diyos.
At yamang, verse 17, tuloy po natin. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos. Wow, ang galing nito, no? Tagapagmana at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama niya. O ayaw mo pa niyan? Hindi ka na magtatrabaho. Once na kinote up na tayo ni Lord, ni-rapture na tayo ni God, hindi na tayo magtatrabaho, hindi na tayo maghihirap. Doon na lang ay forever ay kagalakan sa ating mga puso. Kaginhawahan. Wala nang hirap, wala nang pagluha. Everything phase out na. So, tagapagmana tayo sa kingdom ni God. Para bagang sa literal, sa magulang, kapag mayaman ang isang magulang, tagapagmana ka bilang anak niya. Sa literal yun, ha? Dito sa spiritual, tagapagmana tayo ng Diyos, ng kanyang, kung anong mayroon sa kaharian niya. Kasamang tagapagmana ni Kristo. Garuin, wala naman tayong ganong narating sa mundong ito. Hindi naman tayo naging presidente. Hindi naman tayo naging passion model. Hindi naman tayo naging cum laude. Hindi naman tayo naging attorney, everything, kung anong aral mayroon dito. Pero kasama ka sa kingdom ni Lord, abay, ikaw nang pinakamapalad sa balat ng lupa. O dito ka nga, lahat na mayroon ka, hindi ka nakasama, ikaw kawawa. Diba? Ikaw nang pinakakawawa sa balat ng lupa. Tatapon ka lang sa impyerno pagdating ng judgment. Hindi naman tayo sa humatol, no? Wala naman tayong pinipinpoint na tao. Pero yun ang sinabi sa Biblia. So yun po talaga ang ating panghahawakan. Kasi hindi naman tao ang nagsabi nito sa atin, kundi ang ating Panginoon. Hindi natin ito pwedeng baguhin. So, mayroon pong ilan pong dito paalaala ang ating Panginoon. Mayroon pong 5 na paalaala ang ating Panginoon. Bago tayo mag-last verse, ito po ay 1 hour lang po. Efeso 4:30. Una, ano pong ating paalaala sa atin ng Panginoon bilang mga anak niya? Tinawag tayo ng Diyos ng mga anak niya. Una, sa Efeso 4:30. Huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Yan, sabi niya, do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Huwag po natin dudulutan. Yan ang sinasabi ng Lord. Na huwag natin bibigyan ng sama ng loob ang ating Panginoon. Ay, ayaw ko ganyan. Ay, ayaw ko magsimba. Ayaw ko magbasa. Tinatamad ako everything ganito. Huwag na. Dapat kapag tinatawag tayo ng Lord, o anak, magsimba ka. Yes, Lord. Yes, Lord. Hindi yung, no, Lord. No, Lord. Inaantok pa ako. Huwag katamaran. Kasi ang katamaran na yan, kay Satan yan, hindi ang galing sa Diyos. Dito ako'y saludo doon sa mga taong malalayo. Kahit malalayo, gumagawa ng paraan para makapagsimba sila kahit kainitan. Yan ang totoong anak ng Diyos. Gumagawa ng paraan. Amen? Tinatas ko po sa buhay ninyo ang ating Panginoon. Saludo ako sa inyo mga kapatid. Gumagawa ng paraan. Sabi nga, kung sila may paa, binigyan sila ng Lord ng paa, ay gamitin mo yan, ilakad mo. Ay lumpo nga, nagsisikap na makalakad eh. Eh tayo pa kayang kumpleto ang paa. Ay, masarap kaya maglakad. Sabi nga, walking is the best exercise. Amen po ba? Masarap ang maglakad. Nagpapalakas sa ating physical na katawan. Ay kung puro ko lang upo, kain, tulog, ay sos, kaya ang dami nang nanaba. Sabi nga, lockdown, walang makain, pero nananaba naman. Paspas eating, hindi paspas trading. Paspas eating. Ha? Sabi nga, paspas eating, no? So sabi nga, huwag tayong masyadong magpataba. Alam mo ang sekreto kung gusto mong pumayat ka? Ano yun kapatid? Magbasa ka ng magbasa ng Word of God. Dito po sa aklat ng Mateo, chapter 4, doon po sa, ipalaala ko lang po ito sa inyo. Ang iba sa ulado na ito eh.
sa tagal ng pagbabasa. Ang sabi ni God, ni Jesus, nung siya'y tinukso, na sa ilang, di ba? Dinala siya ng espiritu sa ilang upang tuksuin ng diablo. Anong sabi niya dito? Sa verse 3, dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Kasi alam ng demonyo o ni Satanas na si Jesus nag-ayuno ng 40 days and 40 nights. Kaya siya, nagugutom. Alam ng kaaway, nagugutom si Jesus. Anong sagot ni Jesus? Kasi sa sinabi ng kaaway, kung ikaw anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Yan. Kaya tandaan po natin, kapag the more tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, ang pakiramdam mo, kapatid o natin, ay para tayong laging busog. Kami po, mga payat lang kami kung titingnan nyo, pero sa awa ng Diyos, hindi po kami sakitin. 3 times a day kami nagbabasa ng Word of God. Kung 5 beses tayo kumakain sa maghapon, merienda, ay umaga almusal, snack 9:30, 12 kain uli, 3 o'clock kain na naman uli sa gabi. 5 beses pinakakain natin yung physical na katawan natin. Ay yung iba, wala nang kain-kain, pero malakas pa rin. Bakit? Ay nandun na yung nagpapalakas sa kanila eh. Ano yun? Bakterya? At sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya sabi nga, the more na tayo nagbabasa ng Word of God, the more na tayo ay pinalalakas ng Diyos. Amen po ba? Agree po ba kayo doon? Subukan ninyo. Ma-enlighten pa kayo, mawawala pa yung problema nyo. Ay, wala akong asawa, walang mag-asikaso sa akin, wala akong magulang, wala ganito, everything. Kung anong pinapasok ng kaaway sa ating isip. Pero once na ang Panginoon, ang salita niya, ang ating pagnilayan, kapatid, i-enlighten ka ng Diyos. Tuturuan ka pa ng kartalinuhan ng Diyos. Pero once na iba-ibang ating panunurin, ay, wala yun. Problema lang ang iaabutin mo dyan. So, pangalawa, kanina po, ang binasa natin na huwag natin dulutan ng Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ng pighati. Sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng iyong katubusan pagdating ng takdang araw. Ito po ang ating Holy Spirit, yan po ang tatak sa ating puso. Kaya sabi ng Lord, huwag natin siyang dulutan ng pighati. Kung si Satanas ay may tatak, yung microchip na yan, pagdating ng takdang araw, kapag nagdeklara na ng one world, o magtapos na ang mundo, tatatakan yung mga maiwan dito. Ang tatak ni Satan, para sa ating kaalaman, 666. Ano yan? Pangalan ng halimaw. Pero microchip ang tatatak sa tao. Kaya mapalad po tayo, mayroon na tayong tatak, galing naman kay God. Espiritu Santo. Yan. Katibayan ng ating katubusan pagdating ng takdang araw. Tutubusin tayo ni God. Tinubos na tayo ni Christ, pero kukunin pa rin tayo ng Lord. Amen? So, manalig ka, huwag mag-alinlangan, punuin mo ng love ang iyong puso at pananalig kay Kristo. Hindi kanya iiwan. Kapatid, palakpakan natin si Lord. Kahit malalayo tayo. Hayaan mo nang sabi ng kaaway, ay mga buang to, ikaw ka mo ang buang. Sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 19 and 20. Sundan po natin mga kapatid. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Yan, yung paalaala. Pangalawa, kanina, huwag natin dulutan ng pighati. Pangalawa, huwag natin hadlangan ang Espiritu Santo. Kapag nangungusap ang Diyos sa atin, huwag nating hahadlangan. Dahil sabi nga ng iba,
Yung iba, kapag nagpe-preach ang mga leader o pastor o pastora, nahe-hurt sila. Bakit? Tinatamaan ng Word of God. Pero, kung iyan ay ikalalaya mo at ikaliligtas mo, huwag mong hadlangan ang sinasabi ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos, kapatid, inalay niya ang kanyang buhay, kaya never na never nating iwanan ang pananampalataya. Sabi nga, iwanan mo ng mga material na bagay dito sa mundo, huwag lamang ang ating pananampalataya. Verse 20, huwag ninyong hamakin, pangatlo na po ito, huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Ayan. Ang tanong, sino naman po tayong hahamak sa pahayag ng Panginoon? Siyempre, matatakot po tayo, di ba? Magkaroon tayo ng banal na takot sa Kanya. Sabi ng Lord, magpakabanal tayo sapagkat siya'y banal. Pang-apat, suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Yan, suriin. Kung sa tingin mo ay mali, ay huwag tanggapin. Pero kung alam mong tama, tanggapin mo yan, kapatid, para sa iyong ikabubuti yan. Suriin ninyo ang lahat ng bagay, pulutin ang mabuti. Pang-lima, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Anumang temptation ang nais iasik ng kaaway sa ating isip, ating puso, huwag mong tanggapin. Rebukin mo in the name of Jesus, lumayas ka, Satan, di ka magtatagumpay. Ganyan mga banat nandyan, kasi hindi po tao ang ating kaaway. Mga spiritual sa papawid na siyang namumuno ng kadiliman ng mundong ito. Hindi po tao. Yung evil na yon na tumitira sa puso ng tao at sa isip ng tao, yun ang tumutuligsa sa iyo. Kaya sabi niya, abstain from every form of evil. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Kita niyo po ngayon may COVID na. Hindi pa nga talaga completely pinapayagan na lahat. Ang daming mga prostitute sa mga pugo na yan. Mga nagtitinda ng shabu, nahuhuli pa rin, dami pa rin aksidenteng nangyayari. Kita niyo po, sala-salabat ang problema ng ating gobyerno. So wala tayong ibang maitutulong po sa kanila, panalangin. The best weapon natin, panalangin. Ngayon, ano po dito ang tagubilin ng Lord sa atin, sa ating last na talata, Mateo 28 verse 19. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod o kanyang mga apostol, nung narito pa siya sa mundo, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Yan. Magkakasama po yan. Kumbaga sa isang literal na bagay, let's say sa kape, may milk, may sugar, may coffee, 3 in 1. No? Sa spiritual naman, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, in one body ni Christ. Naunawaan po natin mga kapatid. Sabi nga, the Holy Spirit is God, equated with the Father, the Son, and the Holy Spirit. One God. Kaya wag po tayo magpapalinlang doon sa maraming Diyos na yan. May sumpa po yun, matakot tayo. Ngayon, pinalaya na tayo ng Lord. Wag na nating balikan. Dahil mahal na mahal tayo ng Lord. Kung hindi tayo mahal ng Diyos, hindi niya iaalay ang kanyang iisang bugtong na anak. Amen po ba? So, naunawan po natin. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, one God, equated with the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, sabi nga, God is Spirit. Amen po ba? So, maraming salamat sa mga pakikinig ninyo mga kapatid. Naway marami pa ang ating mga listener at sila rin ay makakilala kay God. So tulong-tulong tayo, ipag-pray natin ating bansa, Pilipinas at ibang bansa rin. Ang mga namumuno sa ating mga bayan,
ang ating presidente, hanggang sa mga barangay. Alaala niyo si Daniel, si Propeta Daniel, 3 times a day na nanalangin kay God. Yun ang kinagawian niya. Kaya pinain siya dun sa leon. Pero pinatikom ng Diyos ang bibig ng leon, hindi siya kinain. Bakit? Si Daniel ay tapat na lingkod ng Panginoon. Kita niyo po, pinasasamba lahat sa rebolto. Sa panahon natin ngayon, nilalockdown tayo sa bahay. Para tayong nakakulong sa kulungan na walang rehas na bakal. Kung ang mga preso ngayon nakakulong sa rehas na bakal dahil sa kasalanan, tayo kinukulong din, hindi tayo sa kasalanan, kundi sa karamdaman ng iba, baka tayo ay mahawa. Kaya tayo nakakulong. Iniingatan tayo ng ating gobyerno na huwag marami ang mamatay. Pero kapatid, mag-ingat po tayo. Lagi tayong mag-pray. Kung 5 beses tayo ay kumakain sa araw-araw. Ang mga Kristiyano at ang ibang tao, hindi naman pinababayaan ng Lord na talagang abuti ng walang-wala talaga. 2 months pa lang tayong lockdown, so magpatuloy po tayo. Huwag tayong manlamig. May iba nanlamig na sa boyfriend, nanlamig na sa girlfriend, pero huwag tayong manlamig kay God. May the best na ibibigay sa iyo ang Diyos. Amen? Kapag ang isang bagay na wala sa iyo, huwag mong isipin yon. May the best na ibibigay sa iyo ang Diyos. Amen? Manalig ka, magtiwala 100%. Si God ang magtuturo sa iyo, the best na teacher sa ating buhay. So, God bless po sa ating mga kapatid. We love you all at manalangin po muna tayo sa oras na ito. So, pansamantala tayong yumuko at tayo'y manalangin. Oh yes, Father God, we pray in the name of Jesus. Patuloy ko po dinadalangin ang bawat isa sa amin. Panginoon, narito po kami, O Diyos, dumudulog sa iyong paanan. Humihingi ng tawad sa bawat isa sa amin. Loobin mo po na kami, Panginoon, sa nararanasan namin ng lockdown na ito, O Diyos, sa aming bansa at iba pang mga karatig na bayan o lugar o bansang nasa malalayo. Patuloy po namin dinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas na naway ang COVID na ito, Lord, loobin mong matapos na, Panginoon. Patuloy mo po kaming palakasin sa pananampalataya. Ilayo mo po kami, Panginoon, sa lahat ng temptation o namang karahasan na gawa ng kaaway ng mundong ito. Lord, tulungan mo po kami. Punuin mo po kami, O Diyos, ng kaalaman, karunungan na nagmumula sa iyo. Mangmangman kami sa iyong paningin, subalit kay punong-puno ng karunungan. Sinabi mo, Ama, sa iyong paningin, sa iyong mga salita, na kapag kami kulang sa karunungan, humingi kami sa iyo at kami ay iyong bibigyan at masagana kang magbigay at hindi ka nanunumbat kailanman. Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito. Salamat sa pagpatak ng ulan, sa pagsikat ng araw, sa kapayapaan ng kapaligiran, sa mga frontliners, sa aming mga namumuno sa aming bayan, sa mga ospital. Lord, dinadalangin po namin ang iba't ibang karamdaman na ito, Lord God. Loobin patuloy nawa kayo magpadala ng mga leader na may tapat ng kalooban, na handang sumunod sa iyong kalooban na sila'y ipanalangin din sa araw-araw. Lord, tulungan mo po kami bilang isang Kristiyano na ang bansang Pilipinas ay magkaroon ng great revival, O God, in the name of Jesus. Dinadalangin din po namin ng mga doctors, mga nurses, mga frontliners na ito sa iba't ibang bansa na may kapayapaan ang iniwan mo sa amin. Kapayapaan, Panginoon, ang maghari sa aming puso. Ganon din ang mga pastors ng iba't ibang religious leader, Panginoon. Pagpalain mo nawa sila, Panginoon. I-bless ang kanilang mga tupa, ang kanilang mga pinapastulan, ang iba't ibang ministries, O God. Naway huwag kaming manlamig, bagkus, Panginoon, maging mainit ang aming pananampalataya sa araw-araw ng pamumuhay. Pari God, thank you so much, Lord. We love you, Jesus. Anumang demonic forces na nais kumundol sa aming isipan, pinalalayas ka namin sa Satanas, doon ka sa kalaliman na walang hanggan. Kailanman hindi ka magtatagumpay, in Jesus' name. Panginoon, marami pong salamat muli. Ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papurit parangal, in Jesus' name.
Amen and amen. God bless you all. Mabuhay po tayo.